Umpisa na natin ang bakbakan. Pag sinabing bakbakan, siyempre, sa isang ring, merong announcer. Ayan, yung ring announcer natin, si Sherry. Sherry. Idol, maraming netizens po ang uminit ang ulo at nagtag po sa Raffy Tulfo in action na meron pong 8.7 million likers. And Idol, na-mention po kayo sa viral video na ito. At ito po yung video na persahang paghablot sa bag ni Jaime Ner Cabilao at pagkuha po, Idol, sa kanyang wallet ng 2,600 and ang dolyar. Ito'y matapos, Idol, magasgasan niya ang Nissan Patrol na may plakang AAK 1968 at nagpakilala daw po ito, Idol, na si JP Key. Habang siya po, Idol, ay sakay po ng motor at nangyari po ito sa Parañaque City noong May 9. Makakausap niyo po si Jaime Ner Cabilao. Hindi nga, mali nga yung reasoning mo doon. Hindi mo titigilan kasi kala ko nga rin kung ano yung tumama sa akin. Aminin ko, hindi kita kita. Pero bakit kami pwersahin mo, sir, na kukunan yung mga pera namin, sir? Eh kasi nga 5,000 nga yung ano. Oh. Mali ko ba yung nagsaas? 5,000. Tapos usapan natin. Kasi nga alam ko 7,000 pa nga per panel ngayon. Walang may gusto nito. Yun nga, sir, tama. Pero, alam nga naman ako pa magmakaawa sa inyo. Pinipwersa mo pa, yung pera nga, inalbag mo nga agad eh. Andiyan na yung pera. Yan o. Oh, yun nga. Oh, magkano to? Oh. Kaya akin na muna yan, sir. Wala kang karapatan kumuha ng pera ko. Akin na yan. Bilangin nyo. Hindi, akin na yan. Wala kang karapatan. Kahit na mag-usap tayo. 2,500. O ba't mo kukunin yung pera agad? 2,500. Oh, Pambili nga namin ng gamot yan o. Resita yan, sir. Kung tutusin. Matatanggal nga yung itim na yan. Saan yung lumubog niyan, sir? Pininturahan ba yan? Ito lang? Hindi, alam ko, sir, matatanggalin yan. Ano lang naman yan eh. Hindi nga, may lubog. May lubog. Oh. Lubog? Saan yung lubog dyan? Wala naman lubog yan eh. Ganito na lang. Kung kay Tolpo eh. Kapag-advise na lang tayo. Sige. Hindi, sa ngayon, sir. Bakit, sir? Di ka natatakot doon, sir? Di ka natatakot doon? Ganun ba? Ayos ka. Tingnan natin, sir. Kay Tolpo, sir. Malalaman natin. Mimira ka na eh. Kaya nga, kinukuha mo yung pira ko eh. Sige, sir. Oh, Tolpo ko talaga to, sir. Makakarating yan, sir. Matapang ka ngayon, ha? Tignan natin. Sir Jaime, magandang hapon po, sir. Yes, Idol. Magandang hapon din po, Idol. Sir, paano ba nangyari yung tungkol sa insidente ninyo ni JP Key? Noong una po, sir, naghahanap po kasi ako ng gamot, sir. Pupunta na po ako kung kahit saan. Yung resita kasi ng anak ng kapatid ko at sa asawa niya. Pupunta na po ako ng Alabang, Sukat, Bikutan. Wala po nakita, sir. Okay. Ngayon, sir, pumunta kami ng Parañaque, sir. Nagpasama ako sa pinsan ko, sir, kasi di ko masyadong kabisado yung Parañaque. Habang sinubaybay namin yung daan, sir, nung malapit na kami sa Pure, sir, may biglang huminto na, sir, truck van kasi papaliko yon. Nagminor naman yung pinsan ko, sir. Okay. Nung minor siya, sir, di pala siya napansin ni Sir JP na may nasa harap pala siya na sasakyan. Yun, bigla siyang lumiko agad. Kaya sumabit sa side mirror yung sasakyan niya, sir. So, sasakyan niya ang sumabit sa motor mo? Sa side mirror po, sir. Kasi nauna po yung pinsan ko, sir. Yung pinsan ko po yung nasagihan niya, sir. So siya nakasagi kung tutuusin? Yes po, sir. Siya po. Kasi nauna yung pinsan ko, sir. Di niya kasi napansin, sir, na may motor pala sa harap. Inamin din naman yan, sir, sa video na di na daw natin nakita. Anong sasakyan dala ni JP Key? Patrol. So, itong patrol ang sumagi sa motor ninyo? Yes po, sir. So, nung masagi niya kayo, anong ginawa niya, sir? Nilapitan ko pa sila. Tapos, tinignan namin yung gas-gas. Wala namang yupi. Ngayon, sir, sinindak-sindakan niya kami na ganito, ganun. Magbabayad kami. Kung magkano daw pira namin na nasa bag namin. Sabi ko, sir, yung may dala kaming pira dito, pero para sa gamot po to. Okay. Galing pa nga po to sa ayuda eh. Ang sinabi ko nga doon, sir, asawa ko para naman maawa siya, sir. Pero ang totoo nun, asawa ng kapatid ko. Okay. Para maawa siya sa akin, pero walang effect yung sinasabi ko na sir Sabi niya, hindi, magbabayad kayo. Yung tinitignan ko po yung gas-gas, sir, kayang tanggalin, sir, kahit tila lang, sir. Kasi kinuskos ng kamay ko, natanggal yung iba. Kasi halos mahigit 100 dangkal yung guhit na yun, sir, natatanggal yung iba, sir. Teka muna, siya ang nanggasgas sa inyo. Bakit kayo ibabayad sa kanya? Dapat siya magbayad kung tutusin. Yun nga, sir, yun nga, sir. Sinisindak na niya kami, sir, malakas na yung busis niya. Ano mga sinasabi niya habang nagsisindak siya? Nag-name drop ba siya? Nagpakilala siya ng Poncio Pilato? Anong mga sinabi niya? Wala, sir, wala siyang binanggit. Yung hiningihan ko nga siya ng ng pangalan, sir, at saka ID niya. Hinanapan ko siya, wala siyang hinahanap. Yung ID ng license ng pinsan ko. Ngayon, sabi niya, may license ka ba? May mga papilis ba kayo? Ganon, dami niyang sinasabi, sir. Nung pinakita ng license ng pinsan ko, in-upload niya, sir. Sabi ko naman, kumpleto po yan, sir. Ganito na lang, sir. Mag-usap na lang tayo sa police station. Itong ORCR ko, kumpleto naman to. Hindi naman to expired yung motor na yan. Nung pinakita ko po yung ORCR, sir, binuklat ko yung wallet ko, in-upload niya mismo yung pera ko, sir. Kasi naka-usla yun, sir, Okay. Magkano po? Nasa mga 2.6 po yun, sir. Okay. At saka may $2 po, sir. Di ko alam kung magkano pong value nun. Pero sir, ba't ka nagpasindak? Dalawa kayo, isa lang siya.
Yun nga sir nauna na kasi siyang lumakas yung boses sir, kaya medyo parang natartaranta na rin ako sir. Kaya nung hinablot na yung bag sir, kinuha ko na yung cellphone ko kasi yung bag na yun may cellphone pinsan ko. Kasi kukunin niya yung cellphone. Binidyohan ko na agad siya sir, para may ebidensya naman kami. Okay. Nagpakaawa na nga kami sa kanya Sabi ko sir, maawa ka naman sir, para sa gamot po yan. Kung nagkataon sir na wala sanang virus na to, kaya namin anuhin yan kasi may mga trabaho naman kami. Ngayon sir, wala kami trabaho, 2 buwan na po mahigit. Yung ayuda nga, pinaghati-hati na lang namin sa gamot, saka sa pagkain. At saka yung iba na, yung asawa ko kasi ngayon may trabaho siya. Okay. Yun na rin yung pinaghati-hati namin sa magkakapatid dito. Matapos mahablot niya yung 2,600 pesos sa wallet mo plus yung $2, anong ginawa niya sunod? Gusto niya pang titignan yung bag ng pinsan ko sir, kaya kung may pera pa ba. Yung laman ng bag ng pinsan ko, may cellphone doon sir, yung cellphone niya. Kaya ayaw niya ibigay, baka kukunin niya yun sir. Binidyohan ko, sabi ko sir, rinimas ko, walang UP kahit konti sir. Sumabit lang yun sir, mayroon kung tutusin nga siya ngayong sumagi kasi hindi niya napansin na may motor Ano ba to sir? Nakainom ba siya? Parang sir, kasi manalita siya sir, di marunong makinig nga ng approach ko sir kahit may naon yung pagkasabi ko sa wala pang kamera sir. Mga anong oras po to sir? Estimated ko lang po yun sir, nasa mga 1:30 po. Ng hapon? Yes po. Saan banda po ito? Paranaque Better Living, sa may Pure Gold. So matapos niya mahablot yung pera at muntik-muntik na yung cellphone, anong ginawa niya? Humarurot na, umalis? Hindi sir, hindi pa siya umalis sir. Gusto ko talagang kukunin yung laman ng bag. Yung sabi ko sa kanya, magpapulis na lang tayo sir, doon na lang tayo mag-ariglo. Kasi pag ganito tayo, walang mangyayari. Nung sinabi ko na po sir na, sige ganito na lang. Ano na lang natin kay Idol to, ilapit natin doon sir. Parang natakot na sir, binigay yung license, dinala yung pera. Sabi niya, magsumbong kayo kahit kanino, hindi ako natatakot. Kasi sabi ko, sigurado ka, hindi ka natatakot, wala kang kinakatakutan. Sabi niya po, sir, wala akong kinatakutan. Ganun po yung mga sinasabi niya, sir. Sabi ko, sige, makakarating to kay Idol Rafi. Ito ngayon ang mensahe ko dito kay JP Key. Sabi mo, hindi ka takot kahit kanino. I'm telling you, right now, kung mapapanood mo to, be very, very afraid dahil may kalalagyan ka, sinisiguro namin sa iyo. Paano po nalaman na JP Key yung kanyang pangalan, sir? Yung mga naging tauhan nila po, sir, nag-PM sa akin, sir, na yun daw po, sir, yung pangalan niya. Tapos sa Facebook, sir, yung kapatid niya, pinasa din yung pangalan. Ngayon, sir, nag-deactivate na po yung Facebook niya, sir, Dalawa sila. Okay. Pero may mga picture tayo, kompleto tayo sa mga impormasyon tungkol sa kanya, tama? Yes po. Alright. Yes po, sir. Okay. Ito po ang picture na kuha nyo sa likod. Puti na patrol at may plate number na AAK 1968. Maliwanag. Magandang hapon po sa inyo, Director Rivera. Sir. Sir, ito po yung may kinalaman sa viral video na kung saan isa pong nakamotor, hinaras at hinablutan ng pera ng isa pong nakasagi sa kanila na nakapatrol at may plate number po AAK 1968. Gusto po namin sana ma-verify kung sino po ang nagmamayari nito, kanino nakapangalan, and then B, i-forward po kasi namin ito sa PNP. Kasi po, yung ginawa niyang paghahablot ng pera, that is tantamount to robbery. Opo. Ganito po yun. Kasi i-refer pa namin yan sa Management Information Division namin. Kasi dito sa enforcement, law enforcement service ngayon, hindi po functional yung verification namin. Kasi nga, sarado pa po yung aming verification kasi walang pumapasok po sa aming control unit namin. Walang pumapasok? So, i-refer namin yan for verification po, i-refer namin yan po sa Management Information Division. Pero pwede ba namin malaman today kung kanino ho itong nakapangalan? Ay, try ko po. Kasi di ko alam kung open din, operational din sila everyday. Pero i-try ko po. Na lang po sa stock ninyo, i-inform ko as soon as possible. Opo, kung pwede ho sana. Sir, baka pwede papasukin natin yung mga taga-verification. Ako na lang po magbayad ng overtime. Maski isang tao lang, sir. Bayaran ko po, sir, overtime plus bonus, incentive, lahat-lahat. Hindi, wala problema dyan po. Kasi ang kuwan namin, dahil sa MECQ, ang pinapapasok lang yung in-charge lang po sa bus operation, yung bus for headwaters. Pero wala problema po. Baka po yung sa in-charge sa bus operations, kung sino po yung pumasok dyan, tatawid lang po siguro ng building yan, pupunta po sa computer, sir, at itatype yung plate number, baka pwedeng malaman na. Kasi, sir, a crime has been committed. Di ba, sir? This is a crime, bulgaran, at kitang-kita po sa buong mundo yung ginawang kawalang yan ito, paghablot ng pera. So, yung law enforcement po natin na pagsusumbungan namin, kakailangan din po yung tulong ninyo. Di ba, sir? Paano, sir, kung ang lockdown magtatapos pa sa January next year, so January pa next year masasampahan ng kaso, itong si Ulupong, nakatakas na po ito, sir? Hindi po yun. Kasi ganito, tama po yung sinasabi nyo, kausapin nga namin yung kung si in-charge, papasukin namin. Opo. Wala po problema yan. Ay, salamat, sir. Sobrang thank you. So, sir, asahan po namin, by the end of the day,
sir, meron na kaming information ito para yun po ipapasa naman namin kay General Guillermo Eleazar. Si General Eleazar po, siya yung Chief Operations ng buong PNP. Kasi sir, paano naman sila kikilos kung wala naman silang pagbabasihan kung anong klaseng kilos ang gagawin nila tulad ng pagpunta po sa address nitong plate number. Patrol car. Patrol po, puti. Nissan Patrol. Opo. Nissan Patrol po ito at ang plate number ay AAK 1968 NCR nakalagay. Kasi po hihingin po ng pulis natin itong plate number. I'm trying to help the police with their investigation para mapabilis. Kapag nakuha ng pulis yung plate number at yung kung sino nakapangalan doon at yung address, then mapapabilis yung paghuli nila, pagsampa ng kaso nila dito sa... Private individual po yan, sir. Private po ito, sir. Baka mag-violate kami ng Data Privacy Act kung nabigay namin yung private, yung personal information ng isang tao po. Okay, sir. Wala akong problema niyan, sir. Irespetuhin ko yan. Pero, sir, siguro naman pag yung PNP ang mag-request, ibibigay nyo. Yes, sir. Wala problema po. So, kung yung PNP po ang tumawag sa inyo dyan mamaya, I would assume may bibigyan nyo mamaya din, sir. Sige, sir. Kasi ang tatawag po siya dyan sa inyo, yung kataas-taasan po sa operations po ng PNP, si General Guillermo Eleazar. Yes, sir. So, hindi na po namin kailan pa magbayad ng bonus kasi PNP na palang tatawag. Hindi na kami kaya magbayad ng overtime. Hindi namin. Bawal po yung mga... Kasi kako, sir, baka naman pangkape lang, sir. Okay lang ba? Pangkape, pang biskwit? Hindi, sir. Wag po, sir. Kontakin na mo namin yung MID. Kontakin na lang. Kaya na po yung plate number. Pakisabi lang sa staff, pagsabi lang sa PNP. Okay. Pag mag-verify sila. Okay. Bigyan na sa aming plate number. Okay. So, wag na yung pangkape, sir, ha? Okay na yun. Sige. Well, okay, sige, sir. Sir, nagbibiro lang ako. Salamat, sir, for being a good sport, Director Valera. Mabuhay po kayo, Director. Thank you, sir. Actually, nagbibiro lang po ako at hindi ko naman talaga gagawin yun dahil bawal po yun. Yung manunuhol ka. Alright? Parang papalabasin kong pixel itong si Director Valera. Hindi ganon. Anyway, gumaganda po ang ating sitwasyon, Sir Jaime. Sinokontak po namin ngayon si General Eleazar at meron na po siyang interview sa isang radio station at matapos siya ma-interview doon, kakausapin namin siya, ibibigyan namin itong information sa kanya and then boom, yari na itong si JP Key. Kanina pa po namin tinatawagan ng iba't ibang ahensya ng ating mga otoridad tulad ng HPG, Chief of Police ng Parañaque, tinatawagan po natin yung Southern Police District na kung saan may sakop sa Parañaque. Lahat sila hindi natin makontak pero mapalad po tayo na kontak po natin ang MMDA. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Jojo Garcia. Sir Jojo. Salamat po sa pagsagot ng aming tawag. Kayo po ang aming savior, Knight in Shining Armor, ika nga. Thank you po, Sir GM. Sir, meron po kasing viral video. Ito po yung nangyari sa Parañaque, traffic altercation, na kung saan ito pong motor na nasagi ng isang naka-Nissan Patrol, kuha naman po yung plate number, ng hamblot ng pera ng kanilang nasagi. So meron pong kasong robbery dito. Tinawagan po namin yung LTO para alamin po kung kanino nakarehisto yung plate number na nakuha. Kaso po ang sabi ng LTO, hindi sila mag-a-action hanggat hindi magagaling sa mga otoridad yung request. So kami po kasi private person kami, hindi pwedeng mag-oblige sila na magbigay po ng impormasyon. Pero kung kayo po siguro, through you po, dahil nangyari naman po to sa NCR, sa Parañaque, pwede ba kayo, sir, ang mag-imbestiga rito, Sir Jojo? Ganito po, Sir Rafico, siguro pagkababa po ng telepono, yung sa staff niyo po, kausapin ko po, para mabigyan ko ng direksyon kasi hindi ko masyado mag-picture at wala pa pong report sa akin. Para mapupunta ko po sa tao ko, magawa po ng report dyan, kung kailangan po ng police report, hanap po tayo ng tutulong sa atin, ano? Opo. Para at least makuha po natin yung lahat ng detalye po nung nangyari po. Ang mahalaga din kasi, para mapabilis po, Sir Jojo, is yung MMDA po mismo ang magre-request sa LTO kung kanino nakarehisto yung plate number. Opo, pwede naman po kasi kung aksidente po yan, involved po kami dyan dahil aksidente sa kalsada. Sige po, Sir Rafi, ako na po mag-aasikaso. Ano lang po, pagkababa po ng po, tatawagin yung sa akin yung staff niya para nabigyan ko po ng instruction pati yung metro base namin na mag-imbestiga po. Sir Jojo, as always, maraming salamat. Mabuhay po kayo, Sir Jojo, dyan sa MMDA. God bless po sa inyo lahat. Sir Jaime? Yes po, Idol. Ang dami namin tinatawagan kanina. Wala talaga kami makontak sa PNP. Pero eto, nakontak natin yung MMDA. Narinig mo naman kanina. So, mamaya, sir, ibibigay namin sa inyo
yung telephone number ng GM ng MMDA para mag-usap kayong dalawa, ibigay nyo po yung mga karagdagang detalye sa kanya, kayo na po mismo magbigay, and then maging yung staff namin, maumpisa ng pag-iimbestiga. Okay? At sa oras po na ma-upload po ito, meron lulutang po ng mga taong magbibigay ng additional information about him. Okay, sir? Now, ano pong maitutulong pa namin, sir? Bukod doon, sabi niyo po, kayo po ay nahablutan ng 2,600. Yung sa akin lang po, Idol, yung panggamot lang po ng kapatid ng asawa ko. Kasi galing pa po ng gobyerno yung pera na yung Idol eh. Inasahan namin. Sige po. Ngayong araw po mismong ito, magpapadala po ako sa inyo ng 5,000 pesos. Okay? Salamat po, Idol. Opo, sa pamagitan po ng pera padala. Meron po kayong mga pagkain, grocery. Yung inasahan namin, Idol, yung sa relief ng barangay po, yung bigas nila at saka dilata, yun na lang po. Yung inuuna lang namin, bibili lang kami ng isda, mga 1/4 kaya kalahati para sa nanganganak, para may mga isabaw naman siya. Sige po. Magbibigay po ako ng 5,000 plus mga groceries at gatas at diaper. Merong kamong baby? Opo, Idol. Sige po, sir. Odette, Carol, Sharik. So, 5,000 right now kay sir, pati yung diaper, gatas at mga groceries. Kasama na yung bigas. Okay? Sige, sir. Mamaya makakausap mo na yung MMDA at makakausap mo mga staff ko. Okay rin, sir. Good assault na itong kaso mo. Okay, sir. May kalalagyan na itong si JP Key na ito. Okay? Salamat, sir, ha. Magandang hapon. Salamat din, Idol. Sir, ano ba itong nangyari sa inyo ni Mr. Jaime Ner Cabilao? Gusto po namin makuha yung panig. Kasi po, drive po ako, biglang may sumagi po sa aking motor. Akala ko po, babagal siya. So, pinasinaan ko po siya ng isa. Instead po na bumagal siya, lalo po niyang pinulinan yung takbo niya. So, yung jeep ko, hit and run. Paano po napunta yung pera mula sa wallet ni Mr. Jaime napunta sa kamay mo? Paano po nangyari yun? Inabot po nila eh. At sabi niya na inabot ko, sir, salamat ka na lang, sir. Hindi ko na-videoan yung pag-upload mo, sir. Kasi babalik na rin mo lang sana, sir. Kung wala akong ebidensya sa'yo, sigurado kami, sir, na babalik na rin siguro yung mga pangyayari na yun. Sir JP, sinabi raw sa iyo nitong si Sir Jaime na magsusumbong kay Idol Rapi. Wala akong pakialam kahit kanino ka magsumbong. Ba't mo sinabi yun sa JP? Kumbaga, walang kinakatakutan, sir? Hindi ko po sinabi yun. Mr. Jaime, sir, ano pong balak nyo? Sir, gusto ko pong sampahan kung anong pwedeng may sampa sa kanya, sir.